Isang anchor hole marker na konektado sa isang directional line na may markang X sa bandang dulo ang nadiskubre sa ibabaw ng malaking bato. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, pero bago natin ito simulan, gusto mo bang matuto about treasure hunting at mapabilang sa mga treasure finders na nakahits na? Follow mo lang ako at tuturuan kita ng iba't ibang tips at mga sekretong paraan pagdating sa larangan na ito. Pagdating sa isang anchor hole marker, meron itong tatlong interpretation at ang pagiging akma sa bawat kahulugan nito ay nakadepende sa layout at position ng mga additional surface trail markers na makikita sa paligid ng bato na may nakaukit na anchor hole marker. Sa pinakaunang kahulugan ito ay nagpapahiwatig sa location ng isang hidden cave or tunnel entrance na matatagpuan sa naturang treasure site. Sa pangalawang kahulugan, ito ay nagpapahiwatig sa isang treasure boreal alignment kung saan tinuturo nito ang location ng kasunod na palatandaan na dapat mong i-explore. Or maaari rin na ito ay nagtuturo ng direksyon papunta sa location na pinagbaonan ng mga mahahalagang bagay o mga tagong deposito. At sa pangatlong interpretation ito ay nangangahulugan ng enclosed, na ibig sabihin, ang mga nakatagong deposito ay napaloob sa isang malaking bato bilang item container. Ngunit ang anchor hole na makikita nating nakaukit sa batong ito na konektado sa isang line at markang X ay may dalawang akmang kahulugan at bawat kahulugan nito ay mayroong dalang looted treasure deposits na magkakaiba ang location at laki ng depositong ibinaon. Sa pinakaunang kahulugan, ang naturang anchor hole ay nagbibigay halaga sa location ng isang cave or tunnel entrance na matatagpuan sa bandang unahan ng bato na may nakaukit na anchor hole marker at ang line na karugtong sa anchor hole ay siya namang ginamit bilang distance indicator na nagbibigay halaga sa haba ng cave or tunnel passage bago marating ang tamang location na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay o mga nakatagong deposito. Pagdating sa markang X na makikita sa bandang dulo ng line marker, ito ay nagbibigay confirmation o katiyakan na ang kinalalagyan ng mga nakatagong deposito o mahahalagang bagay ay matatagpuan sa bandang dulo ng cave passage dahil ang ukit na markang X ay nagpapahiwatig sa kahulugan na here o dito mismo. Ipagpalagay na lang natin na ang haba ng line mula sa anchor hole ay nasa 12 inches or 1 foot. Ibig sabihin ang haba ng cave passage ay nasa 36 feet bago marating ang tamang location na pinagbaunan ng mga looted treasure deposits. Mas mataas din ang percentage chances na ang batong may nakaukit na anchor hole ay ginawang container sa mas maliit na deposito na mas kilala sa tawag na giveaways deposits. Sa katunayan, ang dalawang holes na ito na may kalaliman na makikita sa upper portion ng bato ay ginamit bilang water ventilation na ibig sabihin inaabsorb nito ang tubig ulan, papasok sa chamber o sa hollow portion ng bato kung saan nakalagay ang mga mahahalagang bagay o nakatagong deposito. Ito rin ay nangangahulugan na ang depositong nakalagay sa loob ng batong ito ay ginto dahil ang melting point ng isang gold ay nasa 1064 degrees Celsius, samantalang ang melting point ng isang ordinary metal ay nasa 1,300 degrees Celsius to 1,540 degrees Celsius. Mas mababa ang melting point ng gold kaysa ordinary metal. At isa ito sa dahilan kung bakit kailangan ng water ventilation bilang coolant sa deposit chamber upang ma-preserve ang gold shape na matatagpuan sa loob ng naturang bato.